Noong unang panahon, sa kaharian ng San Quintin may isang hari na nagngangalang Haring Solomon na may 3 anak, ang isa sa kanila ay si Seiki, siya ang bunso at sa 3 magkakapatid at dahil sa labis na kagandahan, labis siyang hinangaan ng mga kalalakihan. At kahit ang kagandahan ng Diyos ang si Venus ay hindi ito mapapantayan. Dahil dito, ang lahat ng papuri ay napunta kay Seiki at lubos itong ikinagalit ni Venus at agad nitong inutusan ng anak na si Cupido upang paibigin si Seiki sa isang halimaw. Ngunit taliwas ito sa nangyari sapagkat si Cupido ay agad na umibig kay Seiki nung unang beses pa lamang niya itong nakita. Nang makauwi na si Cupido ay inilihim nito sa ina ang nangyari at tiwala naman dito si Venus. Sa halip ay sinamba lamang ito ng mga kalalakihan, maliban doon ay tila walang nang ahas na umibig kay Seiki. Lubos na nabahala ang mga magulang ni Seiki kaya't lumapit ito kay Apollo upang himingi ng payo. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Seiki ay nauna nang humingi ng tulong si Cupido kay Apollo at gumawa ng plano. Sinabi ni Apollo sa ama ni Seiki na bihisan ng damit pamburol ang anak na dalaga at dalhin sa tuktok ng bundok. Dito ay sasanduan daw ito ng mapapangasawa na isang halimaw. Malungkot na umuwi ang amang hari ni Seiki. Gayunman ay sinabi ng hari ang kapalaran ng anak at buong tapang itong hinarap ng dalaga. Noong nasa tuktok na ng bundok si Seiki ay unti-unti na itong nilamon ng dilim. Natakot ang dalaga sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Hanggang sa umihip ang malambing na hangin at inilipad siya ng hangin patungo sa isang damuhan na parang kama sa lambot at napapaligiran ng mababangong bulaklak. Napakapayapa ng lugar at saglit na nalimutan ni Seiki ang kalungkutan at agad na nakatulog sa kapayapaan ng gabi. Nagising si Seiki sa tabi ng ilog at natanong niya ang isang mansyon na tila ginawa para sa mga Diyos. Napakaganda nito, ginto at pilak ang mga haligi. Maya-maya lamang ay may narinig na tinig si Seiki at ang sinabi ng tinig na sila ay mga alipin at sinabihang mag-ayos ang dalaga sapagkat sila ay may inihandang piging. Lubos na nalibang si Seiki at kumain ito ng kumain ng masasarap na pagkain. Sa pagsapit ng gabi ay dumating na ang mapapangasawa niya. Tulad ng mga tinig na di niya nakikita ay ganoon din ang kanyang mapapangasawa ngunit nawala rin ang takot niya na akala niya ay halimaw ito ngunit sa worry niya ito pala ay isang lalaking matagal na niyang hinihintay. Isang gabi ay kinausap siya ng lalaki at binalaan na darating ang 2 kapatid ni Seiki doon sa bundok kung saan siya ay inihatid ng mga ito, ngunit pinagbawalan si Seiki na magpakita sa mga kapatid. Ganoon nga ang nangyari at walang nagawa si Seiki kahit naririnig niya ang pag-iyak ng kanyang mga kapatid.
Sa mga sumunod na araw ay nakiusap si Seiki na kung pwede ay makita ang mga kapatid at malungkot na sumang-ayon ang lalaki. Kinaumagahan ay inihatid ng ihip ng hangin ng mga kapatid ni Seiki at agad nagkita ang magkakapatid. Dito nalaman ni Seiki na alam pala ng kanyang mga kapatid na halimaw ang lalaki ayon sa saad ni Apollo sa kanilang ama ay bawal makita ang mukha nito. O natanto ni Seiki na kaya pala hindi nagpapakita ng mukha ang lalaki, marahil ay tama nga ang sinabi ng kanyang kapatid, humingi ng payo si Seiki sa kanyang mga kapatid ay siya'y binigyan ng punyal at lampara upang makita sa dilim ang mukha ng lalaking mapapangasawa. Nang mahimbing nang natutulog ang lalaki ay sinindihan ni Seiki ang lampara at kinuha ang punyal, lumapit ito sa higaan ng lalaki at tuwa niya nang malamang hindi naman pala ito halimaw bagkus ay napakagwapo pala nito, worry niya ay ito na ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Nanais na makita ang mapapangasawa ay inilapit pa ni Seiki ang lampara at natuluan ito ng mainit na langis sa dibdib na siyang dahilan upang magising ito na laman ng lalaki ang pagtataksil ni Seiki at agad itong umalis, sinundan ni Seiki ang lalaki sa labas ngunit hindi na niya ito nakita. Narinig na lamang niya ang tinig nito at ipinaliwanag kung ano talaga ang pagkatao nito, umuwi si Cupido sa kanyang ina upang pagalingin ang sugat sa balikat, agad naman itong nalaman ang pangyayari at determinado si Venus na ipakita dito kung paano magalit ang isang diyosa. Naglakbay si Seiki at humingi ng tulong sa ibang Diyos ngunit bigo sapagkat ang mga ito ay tumangging makaaway si Venus. Dumating si Seiki sa palasyo ni Venus ay napahalakhak na lamang ito at nabatid na nagpunta doon si Seiki upang hanapin ang mapapangasawa. Binigyan nito ng mahihirap na pagsubok si Seiki kabilang na dito ang pagbuo ng hiwa-hiwalay na buto bago dumilim, pagkuha ng itim na tubig at bagay na may lamang kagandahan mula kay Proserpine, galing na si Cupido bago bumalik si Seiki ngunit ang kanyang inang si Venus ay ibinilanggo siya upang di makita si Seiki. Masayang bumalik si Seiki sa palasyo ni Venus at si Cupido naman ay nagtungo sa kaharian ni Solomon upang humingi ng tulong na wag na silang gambale ng kanyang ina.
nagpatawag ng pagpupulong si Solomon kasama na doon si Venus at ipinahayag na si Cupido at Psyche ay formal ng ikakasal. Dinala ni Cupido si Psyche sa kaharian ng mga Diyos at doon ay iniabot ang ambrosia na kapag kinain ay magiging immortal. Naging panatag na si Venus na mapang-asawa ni Cupido si Psyche sapagkat isa na din itong Diyosa.